Senior Officials Meeting o SOM1 ng APEC Summit 2015 sa paglaban sa korupsyon at climate change. Ang ulat mula sa aming kasamang si George Bandola na nasa Clark, Pampanga, live. Kathy, actually, ilan lamang yan sa mga focus ng Senior Officials Meeting 1 dito po sa Clarkville, Pampanga. Kaugnay pa rin sa pagpapatuloy ng Asia-Pacific Economic Cooperation. At magkakaroon pa ng mga susunod na Senior Officials Meeting sa mga susunod na araw, partikular sa ilang mga lungsod dito sa ating bansa sa pagpapatuloy nga ng ating hosting ng APEC 2015. At tama ka, yung pagsugpo sa lahat ng uri ng korupsyon sa pamahalaan at negosyo at paghahanda na rin sa climate change ang ilan sa mga matamang pinag-usapan ng mga senior officials. Ito pa ang ilan sa mga mahalagang topic sa nagpapatuloy pa ring Senior Officials Meeting bahagi ng APEC 2015 sa ipinasang rekomendasyon ng Technical Working Group on Anti-Corruption and Transparency. Sabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na mahalagang pangunahan ng pamahalaan ang mga hakbang para mailapit ang kaunlaran sa mga mamamayan. Ang mga pamahalang kanyang tinutukoy ay lahat ng mga 21 member countries na bahagi ng APEC. Malakas daw ang ekonomiya ng mga bansang kasapi sa APEC kaya dapat na manguna ang mga pamahalaan nito para labanan ang lahat ng uri ng korupsyon. Mula dito, magiging mura ang mga bilihin at serbisyo, mapaparami ang mga negosyo at magkakaroon ng mas malawak na employment opportunity ang mga tao. Hindi may kakaila ayon kay Ombudsman Morales na nasaksihan ng mundo ang malalang epekto ng mga corporate fraud sa pribadong sektor at iba't ibang government fraudulent transactions na nagpapababa sa kalidad ng isang pamahalaan at epekto nito sa taong bayan. Ipinanawagan niya ang paglaban sa lahat ng uri ng pagtanggap o bribery mula sa mga negosyo kapalit ng ilang papeles. At pangunahin nga dyan ang good governance na kanina sa kanyang welcome remarks pa lamang sinabi nitong si Yusek Laura del Rosario na kabilang ito sa mga pinag-uusapan ng SOM1. Sa kabilang banda, nais naman ni Undersecretary Alexander Pama ng Office of the Civil Defense na magkaroon ng mas maigting na samahan at koordinasyon ng mga bansang kasapi ng APEC para mapagandaan ang anumang kalamidad na karaniwang tumatama sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Sa ikapitong Emergency Preparedness Working Group meeting ng APEC dito naman sa Subic Bay Freeport, kailangan anyang bumuo ng holistic, comprehensive, integrated at proactive na mga hakbang para sa disaster risk reduction and management. Naniniwala mga senior officials na hindi maaring palagi na lamang napipigilan ng mga malalang kalamidad ang pag-unlad ng mga bansang ito. At kung may mga kaibigan naman tayo na handang magkaloob ng tulong, makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa isang kalamidad, magiging mas maaga at epektibo ang paghahanda ng bawat pamahalaang kasapi ng APEC. Mahalaga rin ito para sa mga negosyo lalo pat umuunlad na nga ang mga bansa dahil sa masiglang kalakalan sa Asia. Alam niyo po bang 40% ng populasyon sa buong mundo ay nasa 21 miyembro ng Asia-Pacific Economic Cooperation. 50% ng mga kalakal sa buong mundo o global trade ay nanggagaling dito sa Asia-Pacific at 60% ng world gross domestic product ay nanggagaling din dito. Pero ang masakit na base dun sa fact na inilabas sa data sheet ng APEC, halos 70% ng mga kalamidad ang karaniwang nangyayari sa mga bansa sa Asia-Pasipiko at umaabot din sa $70 billion ang losses o ginagastos ng bawat isang pamahalaan para matugunan ang mga kalamidad na ito. Ang ganitong halaga ayon na rin sa APEC ay talagang maaari pa sana makapagpaangat ng pamumuhay ng mga tao. Ito nga yung kanilang focus ngayon na building inclusive economies, building a better world, kung kaya't kinakailangang madala ang mga pag-unlad na ito sa mga pinakamahihirap na sektor. Samantala, kanina iginiit nitong si APEC spokesperson Charles Jose na ang Pilipinas ang talagang makikinabang ng masyado dito sa ating pag-host ng APEC. Lalong-lalo na ang mga micro, small and medium enterprises dahil
simula sa unang pag-uusap pa lamang ng APEC noong 1989 hanggang sa ngayon, patuloy na pinapalakas ang trade liberalization at pagpapalakas ng galaw ng mga kalakal sa mga bansang kasapi ng APEC, kung kaya't ito yung micro, small and medium enterprises, ang pagpapalakas ito ang tinatayang magdadala pa sa bansa para may angat ang ekonomiya nito sa mga susunod na taon. On the side notes, sinabi naman itong si ASEC Charles Jose na maiging paghandaan din ng bansa ang iba't ibang at makinabang tayo sa mga makabagong teknolohiya para na rin doon sa isinusulong na mga programa on anti-terrorism. So yan ang ilan sa mga mahalagang pangyayari dito po sa APEC 2015 sa Clark, Pampanga. Kasama ko ang Unit 4, si Albert Ilona, Danny Mateo, Jerry Calilero, gayon din si Direk Andy Macapagal para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Maraming salamat, George Bandola.